Here are your top 8 online loan apps na super legit. Tara na, alamin na natin kung sino sila. Out of 605 votes. So, total votes yung 605. So, alamin na natin, nangunguna itong si mga boto ng mga jutangera. Kamakailan lamang mga mima, so nagpa-survey tayo sa ating Facebook page na Team Marcos. Sa mga hindi pa naka-follow sa aking Facebook page, i-follow nyo na ako sa Team Marcos. Siyempre, ito yung mga in-demand legit loan apps for November 2025 at nagpa-survey tayo. 8 ang ating sinurvey mga mima. At alam nyo ba ang resulta? Ito na yung resulta. Tara, i-reveal na natin ang resulta ng top 8 in-demand legit loan apps in the Philippines for November 2025 based on the poll na ginawa natin sa Facebook conducted by walang iba kundi yours truly mga Memoria Team Marcos. And of course, disclaimer lang ha, ito ay pawang katuwaan lang mga mima itong survey na itechua. The poll conducted by me is for public opinions only. O diba may ganun ang sa inyo? Not financial advice or official ranking. Always do your own research and check the SEC website before applying to any loan app. And of course, hindi ko po sila ini-endorso or ginagarantiya ang anumang mga loan apps na itechiwarya. I'm just sharing what's in demand this November 2025 based na rin sa mga boto ng mga jutangera. Tara na, alamin na natin. So, out of 605 votes, talaga naman. Kasi, clinose natin ang poll or pa-survey ng November 15, 2025 at 12:30 a.m. Out of 605 votes. So, total votes yung 605. So, alamin na natin, nangunguna itong si Mokasa. Yes, si Mokasa ay nakakuha ng 6 votes lamang out of 605 votes. Nakakaloka. So, alamin natin ang Mokasa. Sino ba itong si Mokasa? So, alam niyo naman si Mokasa isang online lending app na po pwedeng i-download sa Play Store or App Store, hindi ba? At kung napapansin nyo, parang naging broker na rin siya ng mga online lending. Nakakaloka. As you can see, dito sa Play Store, pay later siya and meron din siyang quick loan na ino-offer. So, talaga naman, may 4.7 rating ang Mokasa. Okay, 4.7 rating. Tapos may nagsasabi dito, the actual pay later service that Mokasa offers is generally okay. And the installment plans are competitive. However, the app itself can be quite slow and often freezes when loading transactions or attempting to make a payment. Customer service response times are also a little inconsistent. If they fix the technical issues and improve support speed, this would easily be a 5-star app. O, diba? So anyways, yan yung isa sa mga nag-review, diba? So si Mokasa, nag-offer siya ng 0% interest for pay later anywhere. And you can get approved in 3 minutes daw. And up to 50,000 pesos ang pwede mong ma-loan sa kanilang quick loan or personal loan. Tapos meron din silang flexible payment terms up to 12 months, mga mima. And multiple cash out channel options. Pwede sa e-wallet at mga bangko. And meron din silang tinatawag na Mokasa card wherein you can use for online shopping, ganyan-ganyan. At of course, meron din yung feature na QRPH. So dito rin, pwede ka na rin magbayad ng mga bills mo kasi they have 900 plus available pillars. So yun yung kagandahan ni Mokasa talaga naman. Bumabangalawa sa ating top 8. Fido PH. Nagulat ako dito kay Fido PH ha, kasi maraming nagsasabi na si Fido ay legit daw. May isa sa mga grupo or parang advocacy group dyan na pinopromote si Fido PH. Nagulat ako kasi out of 605 votes, nakakuha lang siya ng 11 votes. Si Fido PH talaga naman. Under siya ni Fido
PH Lending Corporation, licensed and SEC registered naman siya, at meron siyang 4.7 rating sa Play Store. Ang sabi ng isa sa mga nag-review dito, one of the best loan apps available, instant approval, competitive interest rates, and no collateral needed. If you pay on time, you can access better terms for future loans. So 5-star ang binigay niya. So alamin natin. So alam niyo na, 'di ba, trusted si Fido, sabi nila. Ako, ilang beses na rin ako nakapag-apply kay Fido pero always reject ako kay Fido. But anyways, ang kagandahan ni Fido, pwede ka namang mag-reapply after siguro 1 month. Oo. So, iniintay ko lang yung aking re-application and I will try again. Tapos, bibigyan natin ng chance si Fido PH. Why not, diba? So, trusted licensed lender, instant cash solutions daw si Fido PH. Tapos, zero collateral required. So, all you need is just to submit valid ID and mobile number to apply. And 3-minute express approval siya. And that would be up to 50,000 credit limit na pwede mong ma-approve. Flexible repayment plans din ang meron sila kasi up to 6 terms ang pwede mong avail na installment. O, diba? Ang taray. So, sa mga may Fido PH, pa-comment naman anong experience nyo kay Fido. Okay ba siya? Ang susunod na online loan app. Siya ay si tinitignan ko ang ating listahan. Atomy, di ba? Kung matatandaan nyo, may mga videos na ako kay Atomy, di ba? Umiyak pa nga ako sa isa sa mga videos ko kasi nga, lagi ako nare-reject. Until now, reject pa rin ako, mga mima. Nag-apply na ako ng cash loan, nag-apply na ako ng credit card nila. Lahat in-applyin ko na kay Atomy, te. Rejected pa rin ako. Despite of me providing everything, requirements, basic information, kompleto, totoo yan, makatotohanan lahat ng mga sinabi ko doon. Siyempre, nag-provide na rin ako ng ibang requirements. Basta, rejected pa rin ako. Pero out of 605 votes, 33 lang ang nakuha niya. So, 33 votes lamang si Atomy. Alright, so Atomy PH, buy now, pay later, under siya Neo-Round Credit Financing Company, Inc. So, license din yan. And of course, I think regulated din siya ni Bangko Sentral ng Pilipinas. At meron siyang 4.8 rating sa Play Store, mga mima. Kaso may nagsabi dito, I'm having major headache with Atomy. Out of nowhere, I got an unknown transaction and customer service is taking forever to sort it out. Unfortunately, it was already billed. Okay? And I'm not going to pay that bill that I didn't use. On the bright side, the app's card lock feature is a nice safety. At least it prevents further unwanted transactions. Hopefully, they resolve this ASAP. Isa sa mga nag-review, 1-star siya. So, si Atomy nag-offer siya ng pay later anywhere then, wherein you can also use a card to make a purchase online or in-store sa mga malls or sa mga partner stores nila. So, they also have 0% interest on monthly purchases. May ganyan. You can do shopping online, offline, and even overseas wherever MasterCard or QRPH is accepted. Mga ganon. And you can split your bills in 3 or 6 monthly installments. So, yun kagad niya. Flexible yung installment niya. Tapos, meron na din silang pa-savings. Diba? Hindi lang pa-utangan. May savings product na rin sila wherein you can earn 3.25% per annum na interest for every peso. And 0 fees daw siya. May ganon sa cash payment. Tapos, yung sa cash loan nila, you can get as much as up to 50,000 pesos na cash loan. Nakakaloka. And then, pwede mo siyang hiramin up to 12 months as low as 1.75% interest talaga naman. Sabi nila ha. Pero ako, lagi ako nare-reject. Ano masasabi nyo kay Atomy, mga mima? Pa-comment naman dito sa video na Itechuwarya. Susunod! I see. Okay. Eto na. See? Nagulat ako. Nagulat ako kasi ito lang yung kanyang boto na nakuha. Si One Hand. Yes, si One Hand ay nakakuha ng 35 votes out of 605 votes, mga mima. OMG, I have a One Hand. Alam niyo naman talaga naman, recommended ko si One Hand kasi nga, super legit siya. I can do multiple loans, up to 10 multiple loans ngayon meron ako ngayon na binabayaran ko ngayon. And, sobrang liit lang din ng interest niya. Actually, they have 15% EIR. Okay, effective interest rate, which is pasok naman siya sa cap ngayon, currently, ng SEC, hindi ba? At saka,
ang kinagustuhan ko dito is flexible yung terms talaga. As in, flexible, when you say flexible, when you say flexible, it's giving 6 months monthly installment. Pa-monthly siyang binabayaran, itetsuwa ninyo. Tapos I can do multiple loans. Nakakaloka. So once I make bayad with that existing multiple loans, tapos mare-replenish agad yung credit limit ko. As long as I have available credit limit, I can do another multiple loans. Walang ka-hustle tita. As in, credited, approved agad. Ang taray, hindi ba? So, ano masasabi nyo kay One Hand? One Hand offers up to 50,000 pesos na credit limit. Sa akin kasi, ang meron ako ngayon is 30,000 credit limit. Di ba, taray? And safe and trusted siya because top priority nila ang safety ng ating ka-impormasyon. And meron din silang mga offer or promo discounts up to 5% discount on loads. Kung magbabaylabong kayo ng mga loads sa app ng One Hand, you can do that. And yun na nga, longer payment terms. You can avail up to 9 months. Ako parang may 9 months na ako, no? May 9 months na akong installment terms. Easy and fast loan approval. Literal talaga na easy and fast loan. Kasi kapag magre-renew ako, walang ka-hassle-hassle, agad approve. As simple as 1, 2, 3 and fast loan approval. And as long as maganda yung credit history mo at credit standing mo kay One Hand, talaga naman, as in mabilis yan. Kasi may condition din naman yan. Kung may delay kayo at ilang beses na kayong delay, baka naman, di ba, hindi naman ganun yung mga pautangan ngayon. Kasi nga, high-tech na itong mga lender ngayon. So, makikita nila yung mga delays ninyo, yung mga passage nyo kung hindi kayo nagbabayad ng utang. Ligwak talaga kayo ng bonggang-bongga. Easy payout, okay, with their partner brands daw. So, mga ganyan. So, ano masasabi nyo kay One Hand, mga mima? Pa-comment naman sa video na itetsuwa. So, sunod sa ating top 8 na in-demand legit loan apps for November 2025 ay si Maya. Maya na isda. Nakakaloka. Maya got 65 votes. Out of 605 votes, nakakuha siya ng 65 votes, mga mima. So, gustong-gusto nila din si Maya. Kasi si Maya, meron siyang loan products na Maya Credit, number 1. Tapos, meron ding Maya Personal Loan. Meron din silang credit card. O, diba? Ang taray. Aside from the savings na product nila, meron sila niyan, mima. Okay. So, itong si Maya, nag-offer siya ngayon ng Maya Black Credit Card. So, ilang beses na rin ako nag-apply, tita. Alam nyo ba? Sikreto lang natin to. Char, huwag niyo sasabihin sa na-reject na naman ako. Chara, na-reject na naman ako ng Maya Black Credit Card. So, sabi nila may condition daw. Kung gusto ko daw ma-approve, may instant approval naman sila at 100% guarantee na ma-approve ako. Kaso kailangan ko mag-deposit Magde-deposit daw ako na 20,000 pesos sa aking deposit account dyan sa Maya. Sa Maya Savings, 'di ba? Tapos parang 90% or 80% ng aking deposit amount, yun yung magiging credit limit ko. Okay, so pero hindi ko pa tinutuloy. Ayoko nga. Gusto ko i-approve yun na ako ng mga condition, Maya. Maya, baka naman. So, and of course, meron din silang personal loan at saka Maya Credit. So, as you all know, currently meron akong 10,000 credit limit na Maya Credit. So, ginagamit ko lang siya for emergency. Hindi ko siya inaraw-araw na parang QRPH, ganito, ganyan. Hindi. Kasi nga, 8.49% per transaction ang service fee, tita. Ang laki. So, medyo naloka ako ng bonggang-bongga. So, hindi ko muna ginagamit tong si Maya Credit. But, dun sa personal loan, I tried many times also. Parang million times. Exaggerated lang. It's giving wala talagang chance. Oo. Always rejected ako sa personal loan ng Maya. Personal loan. Anyways, okay lang yon kasi may mga iba pa akong mga binabayaran. Baka yun yung isa sa mga factor, 'di ba? Kaya hindi pa ako ina-approve ni Maya personal loan. Pero ito na yung susunod sa isa sa mga top 8 na legit loan apps for November 2025. I see
G-Loan. Yes! So, syempre, under siya ni GCash. At si GCash ay nag-offer ng hindi lang G-Loan, kundi meron din silang G-Credit. O, diba? G-Loan. Ano pa yung mga offer ni GCash na mga pautangan, tita? So, yun lang yata yung alam ko, no? G-Loan, G-Gibbs, o diba, may G-Gibbs din. So, itong G-Loan na ito, hindi ko sure kung bakit naka-restrict ako sa mga produkto ng G-Loan. Oh, no! Ay, ng GCash. Especially sa G-Credit, sa G-Loan, lahat ng mga loan products nila, hindi ako pwedeng mag-apply. Kasi na-block na yata ako, tita. Kasi, remember, nung naikwento ko sa inyo, nagkaroon ako ng delinquent. Nagka-past due ako ng matagal kay G-Credit. Siguro 3 months, di ko binabayaran. Pero na-fully pay ko na. Nahirapan lang talaga akong magbayad doon. Kasi, kasagsagan ng pandemic, tita. Anyways, na-fully pay ko naman na. Under siya ni Fuse Lending. So, wala na akong pagkakautang kay G-Credit. Yun nga lang, nagkaroon ako ng negative or bad record sa kanila. So, hindi na ako pina-apply ng any loan products ni GCash. So, nakakalungkot. Kaya, sa mga merong G-Credit, G-Gibbs, or G-Loan, or any loan products ni GCash, ingatan nyo siya. Alagaan nyo siya. Kasi nga, hindi lang sila sa G-Score magbabase, kundi syempre sa magandang record mo, sa payment history mo, kung may past due ka, kung hindi ka nagbabayad on time, mga ganun, talagang i-consider nila lahat yan. Sabi ko nga sa inyo, high-tech na lahat ng mga loan apps ngayon, mga pautangan ngayon, kaya alagaan nyo yung G-score nyo or any loan product with GCash. So anyways, eto na yung susunod, mga memorya. Si Bill Is. Yes, nakakuha si Bill Is ng 158 votes, ha? Out of 605 votes. Ay, nakakagulat to. So, maraming nagsasabi na si Bill Is daw is okay na okay talaga siya. Ang dami kong natatanggap na good reviews or positive reviews ni Bill Is. So, I tried many times. Eto na naman tayo. I tried many times applying for Bill Is, pero wala talagang chance, tita. Ilang beses na as in email ko na sila, bakit hindi niya ako ina-approve? Ganyan. Parang nandun na ako sa point ng desperation. Desperation. Maka-desperation. Talagang kinontak ko pa yung customer service nila para tanungin kung bakit hindi ako ina-approve. But anyways, wala talagang chance. Nung nakaraan, na-reject na naman tayo. Si Bill Is ay isang buy now, pay later na apps wherein they offer a very flexible payments. As in literal na flexible. Tignan nyo naman yung si Kim Chiu, nakakaloka. So anyways, regulated siya ni SEC and of course, by the Bangko Sentral ng Pilipinas, tita. And you get approved in 5 minutes or less lang. Mabilis lang daw. Pero sa akin, ang bilis ma-reject, tita. And they also have zero down payment or zero interest, shop online or in store. And you can pay later. Ganyan. Pwedeng installment You can also use their QRPH. And they also have mga pa-discounts, mga exclusive deals in the app that you can check like zero down payment, free delivery and device protection, mga ganon. And napakababa lang din ng interest niya, Depende yung interest siguro sa kung gaano kaganda ng alindog mo, yung credit history mo, tita. Doon sila magbe-base pa rin sa credit score. Kaya siguro hindi ako ina-approve niyan kasi nga nakikita nila doon sa aking credit history na meron pa akong may mga past due pa ako. Ito kasi si yung isa sa mga OLED dyan na hindi pa ang kulit-kulit, di pa tinatanggal yung aking pagkakapass due dyan. Anyways, so si Bill Is, kilala naman siya. And pa-comment naman kung ano yung experience nyo kay Bill Is, mga memorya. So, eto na, ang inaabangan ng lahat. Ang number 1 na in-demand legit loan apps for November 2025. I see! Handa na ba kayo? Sasayaw muna tayo. Sasayaw muna tayo ng The Fate of Ophelia. It's giving Manang Ridas Atay Valunan Vlogs. Utang is life. Charot! I see number 1, si Tala. Yes, si Tala. Nagulat ako. Si Tala. Nakakuha po siya ng 227 votes out of 605 votes. Number 1 talaga si Tala. As you all know, nung year 2018, makwento ko lang, yan yung kauna-unahang OLA
or legit loan apps na meron ako nung 2018, si Tala. Siya talaga ang epitome ng legitimacy ng mga OLA kasi ang baba ng interest niya at the time. At saka, literal na fast approval siya. Natatandaan ko, siya talaga yung una, yung parang naging pioneer ng legit loan app dito sa Pilipinas. At saka hindi lang dito sa Pilipinas, worldwide siya, tita ha. Si Tala. So nakakaloka. Hindi na ako nagulat na nakakuha siya ng ganitong boto sa mga borrowers. Okay? Kasi ito binoto ng mga jutangera, 'di ba? As in, 'di ba? Ang galing niya kasi noong 2018, nung dinownload ko siya, talagang ang bilis ng kanyang serbisyo. Nung bago-bago pa lang siya, tita. Matagal ko din nagamit si Tala. Siguro mga 2 years. So, kada bayad ko sa kanya, magre-renew ako. Ang bilis ng kanyang renewal. So, talagang credited agad as long as wala kang mga delays or past due or mga tinakasan, di ba? Nakakaloka. And maganda, may pa-advocacy pa siya, si Tala PH, na nakakatulong siya sa every Filipino na magkaroon ng negosyo, maliit na sari-sari stall dahil sa pagpapautang, ganyan-ganyan. So, talaga naman sa mga hindi nagbabayad dyan ng kanilang utang, mahiya naman tayo. Mahiya naman kayo, nakakaloka. Magbayad kayo on time para naman may maipautang ulit ang mga lender, 'di ba? Sa mga ibang tao na nangangailangan. Maawa naman kayo. Kasi marami din natutulungan ang pagpapautang basta magamit lang siya ng tama. Hindi ba? You can use your loans or mga inuutang to leverage your financial status in life. Nakakatulong siya para umangat tayo sa buhay. Basta, alagaan natin, we use it responsibly. Ika nga, hindi ba? So, ito yung mga top 8 legit loan apps, mga mima, na conducted natin sa Facebook poll ngayong November 2025. Anong masasabi nyo sa mga loan apps na ite, Chiwarya? Pa-comment naman dito sa comment section na ite para magkaroon din tayo ng idea, mga mima. Sa mga hindi ma-approve sa mga loan apps na ite, don't worry kasi may mga alternative cash loan naman tayo na pa pwede niyong jutangan. I-check nyo yung aking comment section. Nandiyan yung mga super legit links ko. Utangan nyo lang yung mga yan for emergency purposes and of course, kung kaya nyong bayaran and maging responsable po tayong utangera, mga mima. Kasi nga, kung hindi kayo magiging responsableng utangera, baka pagsisisihan nyo sa bandang huli. Hindi lang masisira ang credit history ninyo, lalaki pa ang babayaran nyo, and of course, talaga naman, ang impact niyan sa credit score ninyo malaki din. Kasi buhay natin ang credit score ngayon. So, ingatan nyo yung mga inuutangan nyo. And I thank you. Maraming salamat. Don't forget to subscribe, mga mima. And, comment naman dito sa video na ito. No. At mag-subscribe po kayo sa Team Marcos Channel para sa mas maraming himay-himay reviews at mga kaganapan sa mundo ng mga all